Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Aking gitara, di kang angko pagkanta, adto nagsarabay na. Bisan diri kilala, nagkakauro sa ibagut musika. Unta nga dahit kahas ka na, di mati-matima. Sala ng musika, iting kakanta. Iba na kalipay, takin aambag, basta kaupod ka. Bugos na tag-adlaw, kung kita magkita ngan magka-jamming pa, tutob sa mula. Saan daw lang, hindi kita magkauro sa ginaampo. Ginoo nga unta nga dat ka hasta sugad man. Inusa nga paborito nga kanta diri ako masusumad bisan uro-utro pa. Musika amuan usa nga naging rason. Kung kaya no nagpurusan na tong direksyon. Pagkahabig doon
sa kita na constellation kay kada usa aton ni adda kita connection sa trap. May musika ako nga nababatiin damugod na abutang kita akong di mga ngalintan. Anak ko sa mga kadramahan. Labi na ko na nga adlaw nga ikaw ako nakitang kay. Iba na kalipay, takin na abat, basta kaupod ka. Bugos na tak-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Oh, tutup sa no daw lang untang dahit kahasta jamming na di mating-mating kahit adon kasing-kasing mo usala ng musika iting kakanta iba ang nakalipay takin na abot basta kaupod ka bugos na tak-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa tutup sa nulola tutup sa nulola. Oras naton mga kasangkayan, 5 minutos na ang naglabay sa alauna, San Kulob. Alright, good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man kamo? Welcome back sa naton Tambayan on Air, 13th Or Avenue. Kaupod natin sa Master Control, sira Joven Cardenas, ngan Engineer FMB, ngan sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ani makakaupod, Charmaine Perito Balvez. Ano daw na rason? Yes, mga kasangkayan, brand new Monday. So, syempre, bago nga simana. And of course, bago na naman. Nga restoryahay, ano? Sanglit, tambay la ka mo din hiya na sa natong programa, 13th Or Avenue. Oh, by the way, ano, sa yung mga kasangkayan dita, may da ko mga tupad. Ano, mga kaupod, dida, ano, in alignment, pagkablit, ano, in maging malipayon. Kita yan ang adlaw, ano, sige nga, pag-smile man, di ba? Kasi, para nga tanan kita yan ang adlaw, mga kasangkayan, in durungan nga tikangan, an aton si mana nga magaan sa feeling, di ba? And of course, yan naliwat din sa syudad sang Calbayog, aton ginse celebrar ang kapiestahan, Feast of Our Lady's Nativity, the Blessed Virgin Mary. Kaupod ka Padibasa naman siya naton, aton ginsa celebrar ang fiesta, ano, san our Blessed Virgin Mary, ano, so birthday ni Mama Mary. Yan na nga adlaw, di ba? So, kung tutusin natin mga kasangkayan, bagan birthday liwat ini san paglaom, ano? Kasi san kapanganakan ni Maria, di ba? Umulpot liwat ang bag-o nga beginning para sa ngatanan. Di ba mga kasangkayan? Imagine niyo, sugad san aton pagselebrar, san aton kalugaringon nga birthday, permano may dadarang nga kalipayan, bag-o nga beginning, sugad man may adadara nga paglaom. And kung minsan kung pipinsaron naton mga kasangkayan, ano, ay Monday na naman. Monday na naman ka hubya sumulod sa eskwela or kahubya sumulod sa trabaho, ano, kasi trabahoon na naman, bago na naman nga perinsaron, di ba? So ini reminder sa aton niya na ano nga on Monday baga siya sin mini birthday, ano, sa kada semana, ano, so nagbe-birthday kita sa kada semana mga kasangkayan. So bago nga beginning, bago nga tsansa para mag-improve kita, para magbuhat sin maupay nga mga butang, sugad man para i-celebrar an aton kinabuhi, an bag-o na naman nga kinabuhi para sini nga bag-o nga semana. Okay? Adlaw kita magkita ngan magka-jamming pa tutup sa nulola. And para sa aton motivation para yun ang adlaw mga kasangkayan, okay? Atong bisitahon, every new beginning is a chance to bring light into the lives of others.
Every new beginning is a chance to bring light into the lives of others. Mga kasangkayan, kung pinsaron natin nga every time nga nabuhat kita sa kadaaga, sa kadaadlaw, baga si ikaw san guti ay nga kandila, nga pwede ka maghatag sin kahayag biskan sa masirom nga kwarto, maghatag kasing kahayag sa iba nga tao. Di mo kinahanglan maging sikat, di natong kinahanglan maging artista, di natong kinahanglan maging mayaman or super talented para kita makahatag inspirasyon sa ibang nga tao. Minsan simple la. Sugad san i-greet naton, atong kaubod sin good morning or good evening, okay? Or magbuli kita, like nakita nimo na Koreanan imo kaupod, like kinahanglan niya pag-alsa sa nasang gamit, buligan mo siya, or pagpili lang nga magpasensya ka sa usa nga tawo, biskan gaano pa man kainit san imo ulo. Mga sangkayan? Kung hihimuon nato niton sa kada adlaw, imagine mo, by Friday, end of the week, mas magaan ang imo feeling ug mas damo ka pa nabuligan biskan waray mo napansin. Diba? So yan na mga kasangkayan, ini nga Monday, biskan holiday, let us make this Monday count, Sugad sa example nga ginahatag sa aton ni Maria, maghatag kita example sa ibang tao, i-express natin aton humility, compassion, strength, sa bugos nga semana. Hindi kita magkauro sa ginaampo nga Ginoo. Okay, so sa aton man mga kasangkayan na nga namamati, nagsusubaybay dinhi sa atong programa 13th Hour Avenue. Karaglat naton mabatian ang iyo boses, pare na nga adlaw. So mag-comment ka mo dinhi sa atong programa kung paano ba niyo or paano ka mo maghahatag kahayag sa ibang tao. Yan ang semana. Comment ka mo letter A, pinaagisan acts of kindness. Okay? Sugad san pagbulig, paghatag ko na imo maihahatag, diri kinahanglan sin material nga bagay. Maghatag ka o maglaan ka time, sa ibang tao, pamati ko na naman aniya gindadamdam, or sugad man simple nga magtawa ka, mag-smile ka, magdadara ka luwat, smile sa iba nga tao. Or comment ka mo letter B, pinaagisan patience and understanding, kasi minsan ito na pinakaumakuri mga kasangkayan, pero pinaka-importante nga maging pasensyoso kita, inabaton naton ang iba nga tao. So okay mga kasangkayan, comment lang kamo sa natong programa 13th Hour Avenue kung how do you want to bring light this week. Comment ka mo letter A through acts of kindness or letter B through patience and understanding. Okay, oras naton 12 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop. Kita mabalik ko humanlasan pipira nga mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Albayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po.
Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog ay maiwasan. Palaging i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, lalo na kung aalis ng bahay. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Iwasan rin ang octopus connection ng mga extension cords. Ugaliing i-check ang inyong mga LPG para sa singaw o tagas. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Huwag itapon ang upos ng sigarilyo kung saan-saan. Huwag mag-iwan ng bottled water, glass bottles o kahit piraso ng salamin sa pwestong direktang nasisikatan ng araw. Sunog ay maiiwasan. Maging alerto, maging ligtas. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This
This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton mga kasangkayan, 10:09 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulob. Ngan update na kita sa piper ng mga balita nga aton na andam para na nga adlaw. Adi mga kasangkayan, siyahan sa naton mga balita. Usa na naman nga heroic rescue ang ginbuhat sa naton tropa sa Philippine Marine Corps. Tulong ang mga isdaan na salbar kahuman sila mas stranded sa duha ka adlaw sa West Philippine Sea. Base sa report sa Marine Battalion Landing Team 9, nakilala ang tulo nga sila Romeo Carta, Rodgin Santillan ug Axel Gonzalez. Ang rason mga kasangkayan na hiwara sila sa era bangka tungod sa sobrang kadako san balud ug kusog san hangin. Pero good news kasi mga kasangkayan dayon naman silang ginbuligan sa aton mga sundalo, kintagan sin pagkaon, tubig, medical assistance para sigurado nga safe ug maayo san era kondisyon. Salamat liwat ang Marines sa Philippine Navy san malaksing nga koordinasyon, teamwork talaga para rescue an aton mga kababayan. Sa pagkaya safe na sila Romeo, Rodgin ug Axel ug nakabalik na liwat sa era mga kaurupdan nga mga mangirisda. Adi mga kasangkayan, may din naman kita bag-o nga paandar ang Department of the Interior and Local Government DILG para masigurado nga waray may mahihibilin sa pag-uswag. Ini ang Local Initiative in Governance and Social Protection LINGAP Program. Subay ni sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa gender-sensitive ug inclusive governance. Ang LINGAP program nagtutuyo nga pakusgon ang mga LGU sa pagpatuman mga programa pamproteksyon para sa pinaka-vulnerable nga sektor sa aton sosyedad. So lakip din himang sangkayan ang Universal Health Care Act, Responsible Parenthood and Reproductive Health RH Act, Zero Hunger Goal, Literacy ug Poverty Alleviation Programs, sugad man proteksyon para sa aton mga PWDs, senior citizens, solo parents, LGBTQIA+ community. Sa ini nga programa mga kasangkayan nakaangkla sa Executive Order 100 Diversity and Inclusion Program ug Executive Order 51 Proteksyon kontra sa diskriminasyon sa LGBTQIA+ community. So base sa DILG mga kasangkayan, nationwide launch sa LINGAP ang bubuhaton na sa masunod bulan Oktubre kundiin papahayag liwat ang mga best practices sa LGUs parte sa gender equality, disability, senior citizen welfare ug damo pa nga iba. Adi naman makasangkayan, balita sa aton pagtaga-kuryente. Sabot nga sa budget briefing sa Department of Health, DOH, na booking nga may ada mga
kontrata ngayon sa Health Facilities Enhancement Program, HFEP, nga overpriced as in sobra ang pagsukot. Istorya ni DOH Undersecretary Gregorio Murillo, harani na daw siya pumirmasan kontrata kung waray niya napansin ang kadako san diferensya san presyo. Grabe mga kasangkayan. Kung di rin pa siya naging nawaray pa siya nag-inspeksyon, nabulol na kita, nag-inspeksyon, bangin nakalusot, ini nga kontrata, sanglit daw yan tanan nga mga procurement documents in maagi anay sa Central Office antis pa man igsa lang sa bidding. Pero, adi makasangkayan, si Representative Antonio Tinio san ACT Teachers Party List umaapila san malaliman nga investigasyon. Sanglit naman todo hirit si Tinio kan DOH Secretary Teodoro Herbosa ug sa mga oversight agencies nga mag-audit na kamo sa atan kowa. Bangin ko damo naman makita sa sistematiko nga overpricing. So mga kasangkayan pinsaron na naton kwarta ini san taong bayan So dapat para sa ospital ug pasyente, pero kung may ada paandar nga mga overpriced, sino man an perdido kundi kita nga tanan. Reminder la, i-check natin ang aton mga resiba, Dire kita basta-basta nga nagpeperma. Okay, sa katapusan natin nga balita, mga kasangkayan, ang balita tikang sa Quezon City, ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, ug ang Razon-led Prime Infrastructure Incorporated, nagkamayada kasarabutay para sa mas safe ug mas marigon nga kabubuwasan pagulpot san aton tubig san aton kalibungan. Yes, makasangkayan, nag-donate ang Prime Infa san masobra 6.2 milyones pesos para suportahan ang Watershed Instrumentation Program san DENR. Sa ang goal din himakasangkayan, mas advanced nga data collection ug monitoring para sigurado nga may ada sapat nga tubig ug andam sa nanuman nga challenges sa climate change. Pinpermahan mismo ni DENR Secretary Rafael Lutilla ug Prime Infa President Guillermo Lucci ang kasarabutan. Saring pa ni Secretary Lutilla nga importante ang multi-sectoral collaboration para alagaan ang aton natural heritage. Dirila para sa pagkain nga panahon, kundi para sa masunod nga mga henerasyon. So mga kasangkayan, pinsaron niya ang tubig nga giniinom naton in uran nga bagan kinhihingyap san aton mga parauma ug ang salog nga kingkukuhaan san kuryente tanan iton protektado mapoproteheran kung aalagaan naton ang aton mga watershed systems. Okay, oras naton 27 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop. Asyad to ang kabugusan sa naton mga updates pare na nga adlaw. Kita mabalik kahumanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan.
i-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Adoy good man, kasakit pa man sa akong dughan, kakuripasan akon kamutangan, diri ko nagod mapugngan. Ikaw godinday, makurigod ako sa imo makasakay, bisan himuon mula nga taga-sudlay. Basta kitang duha, permila harani ay pero nano ba hindi? Kay nano ba? Ginkukurog man ako pag ako naharani sa imo. Baga-baga na kuryente, kirig-kirig good man sin puwerte. Kugmo nano ko ba ini? Pero ako nalaadan, lalaki nga diri maaram, dumiskarte, kinano doon lang at sugat man ang sinay. Guma, ayaw ka na pagpapay, ating na naman, sinday ako nahikitan, makaindula nakaliwan man, may uya bada nakakatuan. Ikaw kulinday, karuya gugod, ikaw pakianhan, upod na lalugod sa akong sasambahan. Para ikaw ako
ayaw garak pagpabay torpe torpe ayaw garak pagpabay ayaw garak pagpasarte waray klaro yakan sana kong barkada at paghigugma diri kay puro babala kailangan kumiwa pero ako nalaadang lalaki na di maaraw tumiskarte ginanong lang na sugat manapsine guba ayaw garak pagpabay torpe torpe ayaw garak pagpabay ayaw garak pagpasarte guba waray ka man klaro sine 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Calbayog. Oras naton makasangkayan, 25 minutos na la ang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulob. Kamo pa dayon paghihapon nga namamati sa natong programa 13th Hour Avenue din hila sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog 882 kHz AM dial. Ang para naman sa update sa kamatangan sa naton panahon para ina adlaw Lunes. Adi si Sir Daniel James Villamil, Weather Specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong si Severe Tropical Storm Tapa na dating si Bagyong Lani sa layong 910 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Yung bagyong ito ay malayo na sa ating kalupaan at wala ng direktang epekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy naman yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko dito sa areas ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Posible itong magdulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin itong generally fair weather ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga usual late afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 31 degrees sa Tuguegarao at 22 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees sa Legazpi at 29 degrees Celsius sa Tagaytay. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang silangang bahagi ng Visayas-Mindanao area. Dahil sa easterlies, particular na sa mga lalawigan ng Caraga at Eastern Visayas, asahan natin ang makulimlim na panahon ngayong araw at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So mataas sa tsansa ng pag-ulan ang ating inaasahan over these areas, kaya maghanda po tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala sa Palawan at talalabing bahagi ng Visayas, so Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, pati na rin dito sa rest of Mindanao, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen at Davao Region, ay maliwalas sa panahon rin na ating inaasahan. Posible may mga nararanasan tayong early morning thunderstorms ngayong madaling araw, especially nga dito sa bahagi ng Davao Region. Pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal yung mga pag-ulan na ito
for the remainder of the day. So buong Visayas at buong Mindanao, hindi magtatagal yung mga pakulan na ito, pero late afternoon to evening, posible muli na mabuo yung mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds at posibleng magdulot ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan. So maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 32 degrees rin sa Puerto Princesa, 33 degrees sa Iloilo, 32 degrees Celsius sa Cebu at 30 degrees Celsius sa area ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees, 33 degrees sa Davao at 33 degrees sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw. So Tuesday to Friday, wala tayong inaasahan ng mga magtatagal na pag-ulan dito sa ating bansa. So yung prevailing weather system natin ay yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperature, especially sa dakong tanghali hanggang sa hapon. So generally fair weather throughout the country. So hindi nangangahulugan na wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posibleng pa rin dyan yung mga usual late afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers sa ating mga lokalidad. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Thank you, Sir Daniel James Villamil, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral, para paghatag sa aton sa update sa kamutangan sa panahon. Okay, so update kita sa panahon, partikular din sa syudad sa Calbayog. Okay, so nagiinuran kita yan na mga sangkayan, nagiinuran aton pamatron. So dapat may kita daradara nga payong o kapote, kalo, protection sa lawas para naton malikyan ang pagkasakit. Aton temperatura sa 30 degrees Celsius, pinakahamubo sa 23 degrees, pinakahitaas sa 31 degree Celsius. Okay, update kita sa naton pagtagatubig, Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga konsumidor, waray service advisory ngagin palusad ang buhatan hiunong san pagkaparong, pagkaluya o pagkawara san avid san tubig sa aton mga gripo. Okay, sa aton pagtaga-kuryente sa Melco 1. Okay, unahon naton, may de-schedule ngagin palusad ang buhatan hiunong san pagkaparong san kuryente. Yan ay ni adlaw Martes, buwas na ini, Setyembre 9, sugad man pagka-Webes, Setyembre 11. Aton unahon, sa September 9, magkakamiada line clearing sa Migara, Kutob, San Jose, ngan Lapas, Kutob, Palanogan. 8:30 a.m. Kutob 5 p.m. Apektado din ang Migara High School, Alibaba, Sinantan, Villa Hermosa, San Jose, Languyon, Kanhumadak, Campiig, Camperito, Hilino, Tanval, 2, Pinamorotan. Ngan pagka-Webes, Setyembre 11, 8:30 a.m. Kutob 5 p.m. Magkakamayada line clearing sa Migara 2, San Jose and La Paz 2, Palanogan. Apektado ang Palanogan, Hibatang, Bagong Lipunan, Kutob, Patong. Ngan pagka 9 a.m. to 4 p.m. Setyembre 11 gihapon, Webes nga adlaw, magkakamayada replacement o pagbalyo sa tulunang nga dunot nga poste sa Barangay Sinidman Occidental ngan clearing sa 3-phase distribution line. Apektado Barangay Nabang, Kutob, Barangay Kapakuhan. Okay, kato naman kita sa Samelco 2. Sa aton mga MCOs, miyembro konsumidor tagadang wari pa makapagbayad sa power bill, may dagin palusad nga schedule pag-disconnecta, no? Pa-disconnection. So iba ni nga disco yan nga patron, disconnection pagkautod
san linya san kuryente. So nahon nato niya na adlaw Lunes, may disconnection schedule sa Paranas area. Usa pa nga schedule tikang gihapon sa Samelco 1, yan ay nibugos nga semana, tikang Lunes September 8 kuto Viernes September 12. Apektado o may schedule dida sa Santa Rita, Basay, and Marabot area. Pagka September 10, lain nga schedule ini pag-disconnecta. September 10, Miyerkules nga adlaw, tidak sa Hinabangan area, sugad man sa San Sebastian area. Sa Melcodos gihapon, kundiin may dagin palusad nga scheduled power interruption sa NGCP. Apektado bugos nga Basay, bugos nga Marabot, ngan parts sa Santa Rita, tikang San Jose, Kutob, Bagolibas. Yan ay ni maabot Domingo nga adlaw sa Setyembre 14, 5 a.m. to 6 p.m. Magkulop nga pagkaparong san kuryente, so diri kita malimot pag-charge san aton mga electronic devices. Sugad man, may din naman 30 minutos nga pagparong san 5 a.m. ngan utro nga 30 minutos nga pagparong sa 6 p.m. dida sa Santa Rita Poblasyon, Kutob, San Pascual, tungod san load transfer, tungod san technical activity san NGCP para san era Santa Rita to Bagolibas Substation. Okay, biyahe naman kita pa Northern Summer, pagtaga kuryente, North Samelco. So good news sa mga MCOs, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaparong san kuryente. Sa asya tumaksangkayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, and pagtaga kuryente. Oras naton, 15 minutos na lang ang nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
sigsig na pagdating ising kahit di ka mga tawa madalang nagngagara di na matatago pa ang gugma kung tapon ikaw akon ngan ginhawan nila kapinak mga kamot kay igsasayaw ka o di pa dampo di pa kato kalipayan piyungan ni mata dudungan tan kasing-kasing na nakanta magantang singan na lupad-lupad ganahangin na guya-guya diri ako maarang pero di na hitan ka kinabuhi ko nga madalundong ikaw ang nagpapawa pagurang hanap kun mga hapaginuran ikaw ang balangaw nga humiling ka human salita o dahil ikaw ako gandinawan na laro kapinak mga kamot kay igsasayaw ka o di pa dampo di pa kato kalipayan piyungan ni mata dudungan tan kasing-kasing na nakanta magantang singan na lupad-lupad ganahangin na guya-guya kita ang mga kiwa ranggata ang mga mata di na mapupungan pa inaabot mo dun natong paigba labyo nga ang mga kamo pag-igugman di papasabo ikaw akong ginuungarang na makasayaw ko ining kanta di pa dampo di pa kato kalipayan piyungan ni mata dudungan kasing-kasing na nakanta magantang singan na lupad-lupad ganahangin na guya-guya Oras naton mga kasangkayan, 8 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulo. Bueno, di na nagtatapos sa naton storya, magkita-kita naman kita buwas nga adlaw, Martes, Setyembre 9. Ikang alauna ko to balas 2 San Kulo sa lain na luwat nga edisyon sa aton programa. Nakaupod naton sa Master Control sa Joven Cardenas ng Engineer FMB ng sangaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang nakaupod Charmaine Perito Balvez. Nanda mga salamat sa naton mga nakaupod yan sa naton programa. Salamat sa pagsubaybay, pagpamati. Good afternoon, Ate Rhea Mendoza. Salamat sa pamatron. Sa mga friends, didati kang sakowa. Si Sir Ed. Okay, si Sir Ed. Brian Yepes. Good afternoon. Kuya Aldwin. Okay, good afternoon. Franz Navarrete Probe. Irish Nicole. Orlando Buboy Tangaran Canoto. Vanji Cueva Garcia. Good afternoon. Rachel Garciso Taladro. And good afternoon, Shane Ruado. Ngan sa tanan nga mga nagsusubaybay na mamati sa natong programa sa Facebook ug YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog, mga namamati sa aton mga radyo 88
2 kHz AM dial. Again, happy Fiesta Calbayog and happy Fiesta sa Borongan City, Eastern Samar. So day 251 over 365 days. Happy Monday. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 PM. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sena nga pangurason. Catbalogan City, Manilang Puson nga nagpartisipar sa 2025 Philippine Travel Mart. Pamatian ta detalye kan Suzette Pretansyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Manilang Puson nga nagpartisipar ang syudad San Catbalogan, Samar sa katatapos pa lang nga 36th Philippine Travel Mart o PTM nga gindumara sa SMX Convention Center matikang sa Setyembre 5 kutob 7, 2025. Durante san prestiyoso nga Travel Expo, ginpakita sa mga representante sa syudad San Catbalogan ang mga magkadrodilain nga delicacies o samplers tikang sa Secret Kitchens of Samar. Mas sobra shin ang nagbisita sa booth sa syudad nga kaparte sa Eastern Visayas nga Samar Pavilion nga kundiin mas ginpakilala ang lokal nga kultura nga delicacy nga talaga maipaparayaw sa mga Samareño. Ang PTM ang pinakadako ug pinakamaihana nga travel expo sa nasod nga ginorganisa sa Philippine Tour Operators Association kabulig ang Department of Tourism ngan Tourism Board of Philippines. Pinaagi sa pagpartisipar sa syudad utro nga naipakita sa Catbalogan ang riko nga turismo ngan gastronomy sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office nagpatuman sa 9.74 milyones pesos nga road project sa munisipyo San Mondragon. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agud mapaupay ang mobilidad nga mas mapakusog ang koneksyon sa mga komunidad, igin papatuman sa pagkayana sa Department of Public Works and Highways o DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office ang 9.74 million pesos road construction project sa Sitio Crystal Mountain, Barangay San Jose sa Bungto San Mondragon, Northern Samar. Sakop san proyekto ang 471 ka metro san kalsada, slope protection, canal construction ngan pagbutang san culverts para sa mga psay nga pag-abid san tubig. Sumala san mga residente, dako nga bulig ang durot san pagpahilapad ngan pagkongkreto san kalsada, labi na para sa mga habal-habal driver nga sadto na agi sa haligot nga dalan nga haros bagan footpath la. Ginpahayag liwat sa mga paraguma sa nasabi nga lugar nga mas mapapadali na ang pagbiyahe sa nira mga produkto ngan pati mga truck and pwede na nga makaagi sa maupay. Ginponduhan ang proyekto sa ilarom sa 2025 General Appropriations Act ngan nakatalaan nga matapos sa masunod nga bulan sa Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inyang kabugusan sa aton mga balita sen nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, huwag trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. News and
current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.